We'll listen in. Mga minamahal kong kababayan, kagabi, nasaksihan natin ang isang di pangkaraniwang kaganapan. Sinabi ng aking matalik na kaibigang si Senador Mar Rojas na magsanib kami upang harapin ang napakalaking hamon upang baguhin ang ating lipunan. Umaapo po ang paghanga at paggalang ko kay Mar sa kanyang Hindi ko naman nung inangkin na napakabata ko pa ho. Umaapaw po ang paghanga at paggalang ko kay Mar sa kanyang pagsasaalang-alang ng kanyang personal na ambisyon para sa pagkakaisa ng aming partido at para sa higit na mataas na mitin na kapwa naming inaasam para sa ating bayan. Senator Rojas' sacrifice is the finest example of selflessness that our nation sorely needs in these morally troubled times. Tulad po ng kanyang sinabi kagabi, kalimutan po muna natin ang ating mga sarili dahil ang laganap na pagtingin sa pansariling kapakanan ang mismong ugat ng kasakiman at pagkawatak-watak na sumisira sa ating lipunan. Kasama po ako ni Mar na mas malaking labang ito. At sana kasama rin namin ang bawat Pilipinong naniniwala sa angking kalinisan ng loob ng karamihan ng ating mga kababayan at naghahangad ng isang bansang tunay nating may pagmamalaki. Ang usapin pong ito ay di tungkol sa akin o kay Mar. Ang mahalaga pong malaman ay kung kasama namin kayo sa misyon ng tunay na pagbabago. Hindi po madali ang misyong ito dahil matindi ang kabulukang buwabalot sa ating lipunan. Ngunit hindi imposibleng makamit ang ating mga pinakamimithi para sa Pilipinas. At ito ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Sa dakong ito, dapat pong tanungin natin ang ating mga sarili. Handa rin ba akong magsakripisyo para sa bayan? Sa mga nalalabing araw ng aming pagluluksa at pagdadalamhati sa pagpanaw ng mahal naming ina, sisikapin ko pong taos-pusong sagutin ang katanungan ito. Sana maunawaan po ninyo ang bagay na ito. This weekend, starting tomorrow actually, I will be going on a spiritual retreat as I pray for discernment and divine guidance. I urge you to pray with me so that you too can assess your own readiness to take part in the difficult struggle ahead. We are hopefully in this together. Ano man ang mangyari, tandaan po ninyo ito. Nilabanan ng aking amang si Ninoy Aquino ang lahat ng katiwalian at pang-aabusong sumira sa ating bayan. Nang siya ay pinaslang, pinagpatuloy ng aking inang si Cory Aquino ang laban para sa mapanumbalik ang ating demokrasya at ang dangal ng bawat Pilipino. Nakamit po natin muli ang ating kalayaan di lamang dahil sa sakripisyo ng aking ina, kundi dahil tumaya din ang milyong-milyong Pilipino. Ngayong umaatras muli ang ating bayan patungo sa bangin ng kapahamakan, panahon muli upang manindigan. Panahon ding maghanda para sa isang mas mahaba at matinding laban, kung saan walang bibitiw hanggang makamit natin ang pagbabagong ating hinahangad. Hindi ko po tatalikuran ang hamong ito. Sana'y kasama ko kayong lahat sa laban na ito. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. I'm told I have, my time is no longer mine, but I have time raw for a few questions. Myla, yes? Don't be shy, Myla. I'll give you the answer at the appropriate time. Tuloy natin, pero hindi, again, yung emphasis ka doon sa speech, yung laban hindi na yung personality. Kung bukas makalawa, wala na ho kami dito mga hinarap sa inyo ng partido namin, tapos na ho ba yung laban? Hindi yata dapat ganun. Kaya sino pa dito? Ang dami na mamukha ng liberal na nandito ho.
na handa hong umalinhin sa atin kung sakasakaling tayo'y wala ng kakayahan na gampanan yung ating tungkulin. Well, I think it was, ang hirap naman magsalita para kay Mar, nandito siya kahapon, pwede natin tinanong. No? Ulitin ko lang, no? Sa buong, yung nabanggit ko na rin naman sa inyo noon, na talagang humahanga ako doon sa prosesong ginawa po ng aming presidente ng partido. Hindi ba pwedeng puro pansarili ang inisip? Paano naman yung kampanya ko? Paano naman yung ginugol ko dito? Paano naman yung hirap ko? Paano may pawis? Paano ko ipapaliwanag sa akin mga kasama? Pero, ano ang umiral? Ano ba importante? Yung pinaglalaban natin o yung pansariling interes? At doon, no, sa lahat ng pag-uusap namin, nangyari yung napakamadaling proseso dahil nga nagmumula sa tamang pananaw na yung interes na nakakarami bago yung interes ng sarili. Pinaira niya na pinaira. Bakit niya ginawa? Siguro, gusto na rin niyang makatulong, no, na, di ba, pinagsasabong kami, pinag-aaway kami, unang siguro, bukas makalawan, hindi na kami magkaibigan ni Mark, hanggang sila lalabas sila. Pero, ang dulo nga nun, eto, bilang tunay ng leader, ginagawa rin niya yung parte niya para mapamadali yung gusto nating abutin. Yeah, categorical statement that you're accepting to become the head of a standard bearer for now. I'd just like to clarify that you're going to undergo spiritual retreat for discernment and guidance. So, and fortification. So when are we going to expect you to finally say that come out with a big announcement? Can you clarify that? Ulitin ko lang po nun, hindi naman ganun kadali ho talaga yung pinapasukan to number one. Wala akong kaplano-plano nito, hahabulin ko ho yung mga 2 taon na nangangampanya, naghanda, etc. Ngayon, alam naman yung hindi mo kami nakahinga ng konti doon sa trahedya, nangyari po sa buhay namin. Tapos, parang lulunurin ko palalo yung mga kapatid ko ng, oy, baka nakakahinga na kayong konti, dadagdagan ko pa kayong palaisipin nyo, agam-agam nyo. Kailangan ko naman unawain mo sila. Sana unawain rin nyo ako na kalabisan ba masyado yung a little beyond, perhaps the 40th day, doon ko i-issue yung final statement. Hindi ba dapat ito yung panahon na inuugol ko para sa pag-alala sa aking ina? Yeah. One more question. One of the factors that you're considering is PR logistics for electoral campaign. We reviewed your statement of assets, liabilities, and net worth. First-term congressman, 10 million lang, and then in 2007, 13 million. So, ganun lang yung net worth, sir. May liabilities in between, baka naman sabihin, hindi na mga after 11 years. Sir, kailangan yata ng estimate ng 3 to 5 billion. If you run a traditional campaign. Yes, sir. So, how are you... going to address that, sir? Kasi ang sabi rin ng party mates nyo, that's a big factor. So how are you going to address that with a net worth of only 13 million? If you're going to, are you going to accept like donations from traditional politicians and businessmen, and then later on, if you're going to win, you'll have to go with them? How are you going to address it? Number one, grupo ni Alex Lacson gave me some funds. No? The 2 tarpaulins that are near my residence, I did not have made. No? Ulitin natin yung premise, Jero. If I am to run a traditional campaign at this point in time, let us not run the campaign anymore. It's too late. No? Yeah. If this is a campaign that is based on what the people want and that they will run the campaign, then, the more of them that there, the more chances we have. And perhaps at a certain point in time, if we are on the true course, then di ba ito yung that they will provide the wherewithal. Because things that have to be things that the traditional politician would have to pay for, makiaambag na lang sa amin. How do you put a price on voluntarism also? And they already have been doing that. If you go to a residence in time, sa manifestation of this, yung letters na are addressed to me, there is a person who guards their tambiolo na drop box nila, halos at least up to 12 midnight, I think, every day. And then, others have been conducted